I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ngayon, mayroon akong upload videos tungkol dito sa mga pambansang pabahay. Ito, kung nakikita nyo ngayon, ito po yung mga pambansang pabahay under the Marcos administration dyan po sa Davao. You see? Ang ganda, di ba? Pag once ang proyekto tulad nito, ang pundo niya naka-fix na, di ba? Hindi mo naman pwedeng ikat or unless lang kung ninakaw mo. Siyempre, no? So dahil dito, yung bahay na ito, pambansang pabahay ng Pangulo para sa mga taga Davao. Sinabi ko taga Davao kasi yan ang nakalagay dito po eh. Yan, dyan po sa Davao yan. No? Ganda, sobrang ganda talaga. No? So dahil dito mga kababayan, mayroong project si Digong na pinagawa niya na iniwan na lang, nakatiwangwang. Yung iba natirahan, pero yung iba kinat daw ang pundo. Hindi kayo naloka. Antindi, no? Yan yan yung pambansang pabahay ni Pangulong Marcos Jr. sa Davao City. Sa mga, yan ay pinagawa niya para sa mga DDS. Sino nagsabi? Ayan, see? Hindi na natin kailangan na basahin, news, di ba? Higit 7,000 pamilyang nanirahan sa danger zone sa Davao City ang nakatakdang ilipat. Yan. Abangan po natin ang ang inaugurasyon yan, for sure. 3 days ago lang pinost. So, ibig sabihin, baka 95% na yan. See? Ang ganda niyan. May palaruan pa, may swimming pool. Saan kayo makakita niyan? PBBM lang ang sakalam. National news pa. Dahil dito sa bahay na ito, pinakita ko lang sa inyo para ikumpara ko doon sa bahay na pinagawa ni Digong na iniwan niya na lang nakatiwangwang. You see? Ayan ganda. Sa mga, para yan sa mga DDS, pinagawa ni Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo ang loob naman yan. Di kayo naloka para kayo nasa condominium. Kung ganyan ba, sa condominium, mga ganyang kaganda sa loob, magkano? Ang fair night mo lang, 25,000 yan. Ganyan kamahal ni PBBM ang taong bayan. Ang sabayan ng Pilipino. Ang magbe-benefit yan, yung mga mahihirap. Hindi mayayaman guys. See, kaganda ito pa. Sus. Ganda. Ay, mapapasa na all ka. Yan sa Davao City. Mayroon tayong unang video pa yan. Ito ikumpara natin doon sa bahay ni Digong na pinagawa niya. See? Yan mismo sa Davao yan mga besa. Yan. Ang makikinabang yan, yung mga nakatira sa squatter area. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Diba? Ito. Yan nakalagay. Anong nakalagay? People's Bills. 4PH Government Housing Program, Riverside, Kalinan, Davao City. Di kayo naloka. See? Ito pa. Ayan. Bahay ni pambansang pabahay ni PBBM para ka lang nakatira sa condominium. Ang linis pa. Tiles pa. Ang gandang pintuan. Tingnan nyo naman yung pintuan. Mayroon ba kayong ganyang Pangulo? Sus. See? Sosyalin mga best, di aircon pa. Kung gusto mong palagyan ng aircon, di nasa sayo na yun, di ba? Pwede. Ayan. Kasya sa amin mag-inasanan yan, sana all. Masayang masaya na ako mga kababayan pag mayroon akong ganyan. Ganda na sa loob,
Shoutout sa mga DDS. Ang ganda ng mga ano niya. Ha? Paglipatan nyo, ano? Grabe kayo. Ha? Ganon. Ganon. Kabait ang Pangulo. Kahit sinisiraan ninyo, mga DDS. PBBM, binuhusan ng programang pabahay ang Davao City. Ayan sabi ng TNT. Saan kayo niyan? Napakabait kayo ng Pangulo na ito. 'Di ba? Kaya pinagmamalaki ko 'yan. Ayan si PBM Youth Movement, libu-libong pamilya sa Davao City ang magkakaroon ng disenteng tahanan. Di kayo naloka. Ayan Saan kayo makakita niyan? Wow. Pinakita ko na naman abangan natin ang inaugurasyon niyan. Hindi ko alam kung kailan, mga bes. So dahil dito, mga kababayan, kinukumpara ko lang yung ginawa ni Digong na pambansang pabahay. Ito po courtesy po ng bilyonaryo, yung pambansang pabahay niya diyan sa Zamboanga. Di ba? Para kumpleto detalyado, panoorin niyo po ito. Para kumpleto detalyado, panoorin niyo ito. Eto na, kayo na pong bahalang magkomento. Tao ng housing project na ito sa Barangay Cabaluay sa Zamboanga City. Tahimik, walang katao-tao, at kahit saan man dumapo ang iyong paningin. Itong mga housing units na hindi natapos ang iyong makikita. Ang ibang mga bahay, halos matakpan na ng mga tumubong damo. Halos isang dekada nang nakatiwangwang ang mga housing units dito sa Barangay Cabaluay. Kaya naman, ang ilan sa mga bahay dito ay unti-unti nang nasisira. At meron naman ay hindi talaga natapos. Tulad ng bahay na ito. Nakumpleto naman ang structural frame ng karamihan sa housing units. Pero ang ibang mga bahay, wala pang mga bubong, bintana at pinto. Hindi pa rin tapos ang mechanical, electrical at plumbing sa karamihan. Ayon sa National Housing Authority, bahagi ang housing project na ito sa Government Employees Housing Program na pinondohan ng 100 million pesos noong 2020. Higit siyam na rang bahay sana ang itatayo dito sa mga kawani ng gobyerno at iba pang kwalipikadong individual. Pero 5 taon matapos mag-umpisa ang proyekto, nasa 103 housing units pa lang ang natatapos at nasa 50 pa lang dito ang occupied. Tiene pa kasi mga palta, sir. El plano kasi del NHA is to tap Pag-ibig as financial arm para si completal units man take out kami na Pag-ibig. Kasi Duterte Housing, sir, no ay sa funding actually So since LNHA, GOCC man LNHA, so LNHA tapos ka funds. Matapos ang taong 2020, hindi na naglaan ng pondo ang national government para tapusin ang proyektong ito. At dahil dito, nagkusa umano ang kontraktor na mag-abono muna para lang matapos ang nasa humigit 4 na rang mga bahay bago matapos ang taong ito. Pahirapan din daw na kumbinsihin ang mga loan beneficiary na idaan sa Pag-ibig Fund ang pagbili ng mga housing unit. Para el contractor, tapikura kilala sa Kaba el 413 units Alipanda na phase 1. Para si once kompleto yaman apply kami for mortgage takeout na Pag-ibig. So amo kel apply niya usa para man-roll el sen kompleta el 925 units. Isa si Andrew sa 50 loan beneficiary na tumira na sa housing project. May mga minor issue daw ang bahay tulad ng leaking sa bathroom. Issues and problems so far, sir, yun lang, hindi natapos yung iba. Tapos ang ibang projects ng mga bahay. We are waiting na sana madami na kami para hindi din kami mahirapan sa tubig. Oo, sa tubig, collection. Kasi habang wala kasi, sir, walang mga tao, mahirapan kami din sa security. Ang ilang residente naman, supply ng tubig ang reklamo. Problema, bali yung tubig namin, sir, hindi pa man kami nakakunik sa namasa. Bali dyan man na tayo nakakunik. Okay naman, sir, yung tubig namin. Minsan, hindi nga, kasi maraming mag-consume. Sa isang performance audit report ng COA noong 2023, hindi umano natupad ng NHA ang vision nito na punan ang housing needs ng 50% ng mga homeless low-income families sa katapusan ng 2019. Higit 455,000 na bahay lang daw ang kanilang naitayo o 81% na kanilang target number of housing units. Mababa rin ang collection efficiency rate ng NHA sa mga residential account. Sinumpalpak ngayon. Di ba? Sayang pundo.
Ay, nako. Kahit doon sa ano ba yun? Sa Tacloban or Samar? 'Di ba may pabahay din doon? Yung mga natamaan ng Yolanda, 'di ba may pabahay din si Digong doon? O ano nangyari? Nilumot din. Nilumot ng mga damo. Wala din. Ghost project. Mayroon nga, kaso lang wala hanggang semento lang, walang bintana. O parang katulad lang 'yan yung nangyari doon. Ganito, nilumot ng mga ng mga damo yung pabahay niya doon. So nung bumisita ang Pangulo dahil nagpatayo siya ng bahay doon para sa mga nabiktima ng mga ng bagyo nung nakaraang mga panahon pa ni Panot, may pabahay po siya doon. So ang ginawa ng Pangulo, mayroon po tayo video dyan. Siyempre, lagi kong sinasabi, to the rescue. Ang ginawa niya, pinagawa niya yung bahay na yun. Pinarenovate niya, pinaayos niya, pinalagyan niya ng kuryente, tubig, lahat-lahat. Kompleto. Bukod, iba yung pabansang pabahay niya kasi natapos na po yun. You see? Ngayon, dito nyo makikita sino bang palpak sa pamumuno. Sinong pinaka-the best president. Kasi nasabi nyo. Ang tanong, nasaan ang pundo niyan? Sige nga, bakit nakatiwangwang? Ba't hindi tinapos? Yan ang hirap Ganun din, yung food bridge daan sa Pasig, tinangay pati yung pundo, nakatingga. Wala ngayon, dahil inayos ang inayos ang Pasig Esplanade. Sino na naman ngayon ang magtutuloy? Di sino nga ba? To the rescue na naman ang Pangulong Marcos Jr. Baka naman dito sa Sambuanga na ito, isisisi nyo kay PBBM. Yan ang hirap See? Ngayon, nagmamagaling kayo, nagmamataas ang mga DDS. Feeling nyo magaling yung puon nyo. Sayang sayang, as in, daming perang nawala sa taong bayan. Ayan, panibagong gastos na naman. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Di ba? Sino po ang napaka magaling mamuno at yung mga proyekto niya di kalidad. Di ba? Kanya lang yung mga sa flood control sinabutahe. Di ba? Ninakaw yung pundo. See? Kaya yung bahay na yan, mapapasa na all ka. Napakaswerte ang titira diyan, di ba? Sabi ko nga, pag once ang proyekto ay inumpisahan mo na, lalo't maayos naman, matapos-tapos na, malapit na siya ika nga, nasa 55%, no? Tapos sasabihin nyo na, hindi napundohan, mali po yun. Pag ganyan na 50% or 70-60% na yung pagpapagawa mo sa isang bahay, ibig sabihin nakafix ang pundo niyan. Ayon po doon sa nabasa ko. Pero yung mga ganyan, tiniwangwang mo, tinangay mo, yung pundo tulad doon sa footbridge sa Pasig, ay sus, wala. Kinurakot yun, So yun mga best, para sa akin, napakaganda yung pabansang pabahay ni Pangulong Marcos Jr. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more.